Hello po, ako po si Mai and welcome to Tagalog Beyond Basics. Self-introduction is very important because it will set the tone for your entire response and show that you can organize your ideas clearly and confidently. So today, I will show you an example of a short but complete self-introduction that will serve as your guide when you create your own. Magandang araw po. Maaari mo bang ipakilala ang sarili mo? Magandang araw po. Ako po si Juan Garcia. 25 taong gulang ako. Ipinanganak ako noong ika-3 ng Marso, 1978. Ipinanganak ako sa Florida pero nakatira ako ngayon sa North Carolina. Nagtatrabaho ako bilang guro ng wikang Tagalog. Tuturo ako sa mga estudyante ng wikang Tagalog at kultura ng Pilipinas. May asawa ako, ang pangalan niya ay Ana, siya ay 25 taong gulang. May 2 anak ako, isang babae at isang lalaki. Si Ben ang panganay at si Rosa naman ang bunso. Si Ben ay 5 taong gulang at si Rosa naman ay 3 taong gulang. Ang mga magulang ko ay sina Carlo at Carla. Ang tatay ko ay retirado na, ang nanay ko ay isang may bahay. 3 kaming magkakapatid, ako ang pamanay. Si Dan ang pangalawa at si Delia naman ang bunso namin. Mahilig akong mangisda sa libreng oras ko. Paborito kong libangan ang mangisda dahil nakakalibang at nakaka-relax ito. Madalas kasama ko ang asawa ko at mga anak ko sa paningisda. Naniniwala ako na mahalaga ang pagkakaroon ng oras para sa pamilya lalo na sa panahon ngayon na mabilis ang takbo ng buhay. Sa huli, simpleng tao lang po ako na may simpleng pangarap para sa sarili at para sa pamilya ko. Maging mabuting tao araw-araw, magtrabaho ng tapat, at makapagbigay ng maayos at payapang buhay sa mga mahal ko. Iyon lang po. So that was a complete structure of a self-introduction. It showed 5 main parts that help you present yourself clearly and confidently. First, your identity. This includes your name, age, birthplace, origin, and your current place of residence. Second, your family members. Here you share your civil status, your wife or husband, your children, your parents, and your siblings. Third is your occupation. In this part, you explain what your job or what you do on daily basis. Fourth is your recreation or hobbies. This is where you talk about what you enjoy doing in your free time and why you like those activities. And finally, you can close your introduction with a simple trait or personal goal, something that reflects who you are as a person. And of course, you can add more details about yourself as you wish. Kita-kita po ulit tayo sa susunod ha. Paalam po. Ingat po.